2010, gikan nila sa labangal, balin ng puyo sa oraw. Kaya pinailuti ang naman, niya magtunga sa atong magulang. Naging silingan ako ang igsuon, kauban ang iyang pamilya. Anong mga panahon na gadiskarte ko paglasto dili sa labangal? Abag-abag sa panginabuhi, ordinaryo lamang ang kriyado ang aking banda. Duha pa akong anak na tumigalingan. Bulan na to sa January 2011. Sa diyang nilargami o buhol sa aking mama, kay na siya pinanumbahin sa ilang yuta dito. Igo lang niabot o buhol ng nawag ang ikagaw, kay kuno na preso akong manggot. Tungod lagi kay nagpadaog sa bisyo, mao ko iyang pinanakan. Ula-una na kay balo akong mama at kayo na. Kay maluhoy ko, kay maupay pagkabot na mo, uwa pa yung taon siya, hindi ang aming nakasyon. Isulo na ko kadali at sa akong unang problema, bahin sa akong mangod na preso. Pero sige na kung una-una, asa niyo gastuhon? Aron mapiansahan siya. Kapag nang ginong maayon yun. Kaya nang giatagan ko problema kapag sundan dayon niya ang solusyon. Nagtawag akong manghod na babae. Kaya kung naman isulod ng kwarta sa ATM sa akong mama, nagigan sa pensyon sa aking papa. Igor, din ko ng kantidad ng pagpiyansa sa aking manghod na preso. Nakaginawa ko na kunahuna niya at kumigayon na. Eh, dili kami magproblema o pangita sa pagpiyansa sa aking manghod. Kung dito ko nag-desisyon, ay may balon akong mama. Ba't ka lamang ikakitaw sa buhol? Kaya ako muna-muna, hindi rin na tayo siya matugod, kailangan namin pagpiyansa. Sakto yun ang aking pangagpas. Umaga tayo muli akong mama dali sa Jensen. Akong ipasidanan akong manghod na nagpunit sa kwarta. Nadiligid kastuhon kay mo ang magpiyansa sa akong manghod na nagpunit. Kapag katong kata, maulya ito mo agad ang kalbariyo sa aking pinagpunit. Pinahibong rason sa kasuglo sa isa na pagkaisuhon. Nasilingan na ako dito sa ulang. Ay iyang amiga, kaya niyang asawa, amiga sa iyang asawa, sige susun sa iya. Napuno, nakit siya bahin na ng kwarta, kay anak ko daw siya. Sa pagbalik namin na sa Jensen, isulong sa akong magulang na lalaki akong mama araw-awain. Kaya kung nung dapat kabahinan ko siya, kaya anak na ko daw siya. Sa kagamay na kagpitagan sa mulimog, sumunod pinaganan ako magulang. Maggamang sa susunod sa iyang asawa ko sa abigan. Kung bago ko tumigayunan ako na diskubriyan, nabunlis ko sa akong kamanguran. Pero pinit-pinit na akong ipasabot ang akong magulang bahin sa problema ng bigahinan at kwartahan. Ang patungkol kinapunog na lagi sa susunod na una sa akong magulang. Basta ako yan ang kawayon. Tingala na lang ko, ibigulis. Ibigulis na kukuha, hindi na matingog yung asawa sa kuha. Ipulong ko niya, istorya kauban niya ng amiga. Kanya kadawin ako sa uhaw na pag-istorya akong magulang. Nagayban ako magpupulong sa iyang asawa. Kung niabot sa kwento, na-jip ko kagawang takate, klaro ka ayaw bumag yung magulang ko mo. Siguro kayo magbuntis ko, bus ka ayaw ang pasensya. Tungkol sa nag-away niya sa iyang asawa, pinakuha yung mga sakit
sakit ng istorya. Basta yung amiga ni Atil, isang mong kanakong bana, o decision siya na mamalit ng puyo dahil sa labanal. Pero higil sila kayo makasakitan ito. Ilang itik sa hamo sa akong bana, o sagan sila pagdaot ng mga istorya, tutlok na natin sa akong bana. Kanya kaya nakita nila na wala nito ang amo sa akong bana, tulis na mo ilang kasuko. Giurga ko sa iyang amiga, pinaagi sa text. Napuno bantay ang law ko sa akong magulang na madre. Wala ko kanumbalinga, kaya ako muna-unahon sa nila pwede imuon para ganito na akong magulang na madre. Yan ako anticipate ang kabred sa demonyo na may nagmanugulang na nila. Itawagan nila ako magulang ko na nasa Italy. Maway ilang ito istorya ang akong pagkumangkong na 10 anyos. Ilang ditutluan ko sa iyong istorya. Pagkakala ko nigalit panawag ako magulang ng Madrid, so kasuko. Sakit kayo yung mga istorya doon, tulod sa bukod. Iya kong giulga, makailapon ko niyo ko doon. Kula man lang ang tanda kong tinuod ang mga istorya na niabot sa iyan. Kainon ko doon, sa bata, every time mga akong rin, ugawon ko na mo ang mga bata, o inon na na mo ang mga patay ko doon. Hindi na ko ma-imagine ang sakit sa tugan nga sa akong debate. Kaya flashback sa akong mga wala ang kayo niya ng mga tapos kay Lao. Makita na ako ang akong pagmamang na 10 anyos. Kung magpatapos kay magluto. Mag-andam sa ilang mga bata, magsukong na ilang mga inahan, dyan ba sa higat tungkol sa kapatulan. Iskwila na tuyo lang ang taon ng suganon. Ay gawa sa kalisod. Wapoy atiman sa inahan. Akong ginahimo, ginapilan ako sila sudan, pamahaw ang bano nila. Nakalakaw na lang sila sa eskwelahan, ilang inahan na tulog pa. Usahay mo lahat ang bana. Kaya kung musabot, mahimong irresponsable ang inahan. Pero wala na akong panumbalingan. Kaya tungod, malugoy ko sa aking mga pagumangkon. Mga dinikay dawaton sa pangungawulaw kasi-kasing isaksi ang Ginoo sa napakapinanda akong mga pagpangipon. I-judge ko sa magulang na bateri, tumulawan sa sumpong sa uban. Nagulabang laing tao ko. Iksuuna ko siya. Kung siya ang nahimon akong mindahan sa panahon sa bisis sa pagpanginapoy ang mga pinikanan. Iya kong gignan na kailangan ko niya buto, bisan pa man yung butis ko akong panahon niya. Tutuot man isakit sa demonyo yung mga istorya, tinakantos din ko at mga panahon na. Butis ko nga ako silang dinutan ko, kaya grabe yung pagkantos akong nayakan namin. Wala'y adlaw ko kapili-dili ko magila kay may sumduman ako yung masakit na istorya. Doon at apektado kayo kung pag-umpis. Munggo mag-rest sa aking doon sa aking tahan. Nag-aungong siya, na-stress ko. Magawa siya, every time kay hilap ko. Tungod na sumduman ako ang kasakit sa mga istorya sa aking magulang. Wala ipag-uway, mawala ito. Sa niya pa pagpunong kapulan ng tiyan, ako'y nag-ispuprihan. Nga akong bana niya ay tupo sa akong bayaw, dito sa iyang isa ka amiga na nagluyo sa iya. Ang panahon niya na akong isawa ko. Ang babae mismo nitukan sa ako. Pero katungod na bawal ako siya kay maayo daw kayo sa iya.
pa siya na wag ko daw na yung tabo. Akong gisukmatan na kong bana. Kung tulingo na kong bana, napuno kumidya daw ko nagsusumo. Ugo daw sa iya una ko. Pero kaya ako lagi buntis, hindi ko kamukon. Kaysa ako nauna, ipag-try doon kung maayos sa mga tao sa aking palito. Ugo ko sa sobrang stress na ako, mura ko nagbati. Sakit kayo akong riyan. Ugo ko gidali ko dala sa akong bana sa emergency hospital. I-advise ang doktor na magkagmahon ng equiper. Kailang tanggalon ng bata sa aking riyan. Kaya akong matres bibitay na yun, nigawas na. Wala isunod akong bana mo, kaya akong gidala sa kote, o bigay ni clinic. Sorry, kundi ay nalumos ako nabigay. Gamit ko siya pag-alam. Aray ko painom ang doktor sa Tulog ka uwa. cellphone. Ipapahulay ko. Unyahangingon sa doktor, tumudaw ko sa akong aking pagpanganak na wala na tayo sa balay lang ako ng anak. Magkapagtubok sa bata, maunlanan niya ang akong matres. Every time na ma-stress ko, nigawas siya mong ditay. Pero sa Ginoo na nigawas ko akong karakter. Nagtubo akong anak sa akong tiyan na puro hilak o kasakit na asa kong lugar. Natanong sa akong muna-unang itong mga pag-antos na tungod sa istorya sa akong bagulang na madre. Ngay pahilakon ko niya ang tubo. Napiling na ko murot o giyang isumpa. Grabing pagtubog akong ibatit silang doang na akong mga magulang. Walay adlaw na hindi magtulo akong luha. Nahinumduman niya ang istorya. Tagal kong realization na ito gayon na tinuod yun na yan ngayon. Kung kinsa itong mga tao na sobrang hindi mo kumahal mo, itiwatag sa ibang kulabing kasakit. Saksi akong mama sa akong mga luha na ito panahon. Kaya nabilang ko pilit sa iyang akubangan. Yan ay kasabaan akong magulang na madre o pinag-ingnan. Namutuong ang kanila mga sumong mula magkawala kanila sa iyong pusoon. Ang nasun sa akong magulang kay kuno bata ang nag-istorya sa iya. Kung dili kayo dawaton sa iyang naunang na ang bata ang maka. Siguro na-realize niya na namin siya sa iyo. Nangita siya ang bahagi na istorya ko niya. Kapag isa nung sa akong nila kontak, dili ko katubag sa ila. Ako sila ipangulak. Andun niya na nagak ko. Paabot siya istorya sa akong mama, ang binubin na siya. Offer para sa kaayo na kapagpanganak. Hindi kapag siya delikado kaayo akong kalimutan. Kaluwi sa Ginoo, siguro dala ito sa mga paghampo sa aking pamilya. Nalikawasan ako ang pait sa sitwasyon. Huwag nanganak ko na normal, luyo sa pagtumot na nagpabilin sa aking lugan dito sa aking mga igsuon. Nanganak ko o Oktubre 2011. Pagka-Pebrero 2012, abot ako ng grabing pagsulay sa aking kinabuhi. Wala pa ko kamukon sa kasakit na akong dibati. Tunang pagkaitya sa akong pamilya, kaya akong mangun na kanil na preso. Namatay kayo na kulintiyan. Kalit kaayo mo, grabe nit kasakit. Isang dahil kung sa kapalumun. Sakit niya ay kalit mawala. Yung isang paman. Wala na akong i-question na marupot sa Ginoo. Akong i-convince akong kaugalingon. Hindi naman tapay mong tanan. Nauna na din siya. Iabot ako na parawang ngayon na binaniwala ang sinit sa aking lugar. I-process na ako gusto ng pinabunga. Nga aking magulang minsan paman ang mother siya.
ikaw lang biyapon siya mga sayo. Ako na silang nakasaylo sa tanang panitabo. Kay musamikot man sa kasama na ang Ginoo magaling ko kasaylo. Dili kinahanglan i-explain ako ang pagalingon sa ubang tao. Kung akong ipananaglaminanan at nagbuhay ni Jesus, so bisan pa man anak siya sa Diyos, nagpaubos siya, naghatag sa iyang pasaylo sa tanan ng tamay sa niya. Pinarealize na ako, basta pagpasaylo at pagpaubos, magmalinaw na akong kinabuhi, uyog sa aking pamilya at binagin sa aking